Mayang adlaw. May istoryahan nato ning nagapangitabo karon sa atong nasod, labi na sa peace and order. Of course, magsigig panghambog ang ato ang Philippine National Police nga nibaba kuno pag-ayo ang crime rate. Inuno kung unsa ilang gibasihan ana. Nandiri na karon natandog sila sa pagkidnap sa usa ka businessman. Ilado nga businessman, Filipino-Chinese steel magnate nga si Anson Cue ug ang iyang driver nga si Armani Pabilio. Ingon pa si General Romel Francisco Marbil, ang chief sa Philippine National Police. We call for calm and unity. These isolated incidents do not define our nation. Wow. What a statement. Sa usa ka hepe sa Philippine National Police nga ang pinaka mahinumduman gyud nako niya nga statement. Nga dili daw kuno mga dautan o kriminal o adik kining mga trabahante nga gusto lang mo extend sa ilang oras nga naapay energy, maunang magsyabo sila. Wow, what a statement of a PNP chief. Okay lang, no? Samot na nga mangita gyud siyang pamaagi nga mahimong i-downplay kining nahitabo sa usa ka Filipino-Chinese steel magnate nga si Anson Cue. Kay sagpa biya ni sa ilahan, no? Pero maski pag unsa nga words, unsa nga pagpakalma, unsa sa pagpanawagan og panagiusa, dili na ni ordinaryo. Tungod kay ang ginatira na ang mga dagko na nga magpapatigayon, Filipino-Chinese na. Wa sila makabalo kung unsa ginagapakitabo diri sa silong nga bahin kay ambot nga nung moingon silang moba ang crime rate niya, ang drug-free na daw ang 29,000 ka mga barangays out of 42,000. Wow! Yun sa na nila pag-ihap, no? Yun sa kanila pagkwinta ang kadtong mga nagapangitabong krimen sa tibuok nasod. Sa bagay, di na ta matingala tungod kay ang ilabi tong ihap atong celebration sa birthday ni former President Rodrigo Duterte, 60,000 naman daw kuno. Ano wonder nga di sila kabalo mong ihap? No wonder nga magduda ta sa ilang pag-ingon nga ang crime rate may baba. Dunay chilling effect ang panghitabo nga pagkidnap ug pagpatay ang Anson Cue ug sa iyang driver. You know why? Ingon pa tong usa ka Filipino-Chinese businessman. Ilado pug kayo. Dato kayo diri sa tong nasod. Nabayaran na, bakit pinatay pa? Agoy. Kapakapa na karon ang atong gobyerno. Wala nagkapakapa para sulbaron ang kaso. Nagkapakapa pangpangita og paagi nga makalusot sila o i-downplay kining nagapangitabo. Matud pa sa Philippine National Police Anti-Kidnapping Group. Pamati mong sakto ha, kay moingon naman sila nga okay na daw ni kanang isolated case lang. Wow. Niabot nga to sa 32 kidnapping cases ang nadokumento o documented nationwide. Niadtong nakalabay nga tuig 2024. Ang 17 nasulbad daw. Takadbalo po nasulbad ba tinuod. Samtang the rest wa pa nasulbad. Wa pa suspect, wa nadakpan, bisan na sa wala gyud. Ug baka question ka na ni ana sa law enforcement effectiveness. Biktibo ba sila manggukod og mga kriminal? The quick case, katong kay Anson Cue ba? Ika-13th victim siya. Kidnapping victim. Si Cue. Kung apilon na mo itong iyahang driver, ay ka-14 to. Alangan no, di mo apilon, tao sa biya punto. Nasayod ba mo nga, sukad nitong January 2025, hangtod kang Mr. Anson Cue, ika-13 kidnapping cases na. Ika-13 kidnapping case na. Okay? Of these 8 cases,
involved Chinese national agay. Mo yung mga biktima. O medyo alarming tungod kay business sector ang ginatira. Mao na siguro ang Chinese government nagpagawas og usa ka pahimangno silahang mga katawhan nga naa diri sa Pilipinas nga mag-amping. Kay di ang ginatira ng mga big time na. Kana pala na kwenta kay mga dato man. Foreigner man. Yung sa kato mga pobre no. Gikwenta ba kato kapil? Muna ito kong pangutan na. Ingon ba sila nga nibaba daw kuno ang crime rate? Asa sila nagbasi, ana? Ingala na naman gani ka nga harap-harap na lang matud pa. Mag-video na gani no, mag-live na gani no, na magdroga. Ang adik, mamusilag kalit og tulo ka, pila ka tao, patay tulo. Ang adik mo, patay nagpamilya. Paun sa mo baba? Nga nagkadaghan man ang adik kay sa yun na daw kuno palito ng droga. Ang shabu. Ang bato. According to a Filipino-Chinese group, a ransom had reportedly been paid. Nabayaran. Nabayaran, uy. Pero gipatay gyapon si Anson Kuy ang iyang driver. A departure from the usual criminal ransom and release pattern. Dito nang labay nga mga panahon, kidnap for ransom, bayaran, buhian, karon bayaran, patyon. Uy, mas worse di karon. Kumuha ng istoryahan na. Ano mo ingon man karon si General Marbil nga become and be united? Tapos, this is an isolated case. Isolated, 13 kabuok. Ang nagbalita lang kay mga Chinese nationals ang naigo o mga adunahan ang naigo. PNP Chief Marbil, dito na ba sa Senate hearing, grabe yung ka makapamakak biya, no? Kuan kayo ka ng ispiso kay pamakak. Lagi. Muna nga lisod kay katuuhan. Nabuhin mo ka isolated case. Ingon pa mga Filipino-Chinese group, this is the first time this happened. Binayaran na ang ransom, tapos pinatay pa. Nakakasira talaga sa bayan. Yes, tinuod. That's according to Cecilio Pedro, founder of Lamuyan Corporation and a prominent voice in the Filipino-Chinese business community. Wala ni nahitabo sa panahon ni Digong. Doon na chilling effects. Kasi siyempre, kung ikaw negosyante niya, basta napakay bodyguard niya, ganban niya karon no, kay padulog eleksyon. Malisang yun ko eh. Umingon ka nga, safety ka karong panahon, paano sa kamay mong safety? Dili gani safety ang mga big time gani. Nga na yung mga gwardya. Kita mga pobre. Saan na to na? Ayaw mo patuntua, mga Pilipino. Kinahanglan abtik ta nga maghuna-una. Kung sa historyas to taga gobyerno ato nang timbang-timbangon pagayo. I-weigh in ato na siya. While families grieve and criminals walk free, the most yun, ang pinakasakit pag yun, kaya nagpagawas og statement ang atong gobyerno. Worst kayo. Kabalo ka nga, no? Ilang i-connect dito sa Pogo? Siyempre, ang pamilya ni Filipino-Chinese steel magnate Anson Kuy, ang biktima. Maingon yun nga, wala kalambigitan na sa Pogo. Unsa? Maubiyag na statement sa PNP. Naa daw kunoy dakong kalambigitan sa kwarta. O sa Pogo. Naunsa man yung mga tawanan eh. Siyempre nalain ang pamilya. Instead nga ang gobyerno maningkamot nga sulbaron ang problema, aron at least man lang ha. Mahupayo-payan ang kaguol. Dato gani kay sila no, pero nabiktim pa pas kidnapping no.
Kompleto, pag na sila bodyguards to. Una-una ay mong kaugalingon karon. Pareha na ako pobre. Walay gwardiya. Sayo na kita eh. Kasi yung sayo ng mga nitong awan po yun na mag-kidnap sa kuwa. Kasi may kidnap. Sa may kwaon mo nila sa kuwa. Kini akong itlog. Iguwang naman akong itlog. 56 years old naman eh. Wa po ko'y kwarta. Di ba? Imbis na ilang pahupayon ang kasubo in taon sa pamilya. Sa mga hitabua, giing na may noon konektados pugo at sakitan ng pamilya, natural. Nakabalo nagtinarong in taon itong panginabuhi, negosyo diri sa Pilipinas, daghang nahatagan og trabaho, daghang nabuhi nga pamilya. Tapos anaon lang sa gobyerno. Grabe. No valid arrest warrant. No chance to run. Just a swift surrender. Kabalo ka, unsa ni siya nga statement ni? Kato niya hitabo kang PRRD. Tigulang na, sayon kayo gidakop, kani presidente pagani to ha. Naapay PSG. Sayon gidakop, pero naa ni mga kriminal oh. Dili man hulga sa krimen si former President Duterte. Kay siya man ang gikahadlukan sa mga kriminal. Dili siya hulga sa krimen. Pero, sayon na kay gidakop, walay warrant of arrest, walay tsansa nga makalukso o makadagan makaha. Tiguang na biyapod. Pero, ready ng chartered flight na gidudahan baya nga gikan pa ni kay Jumbik Rimulya nga ang ang maong eroplano gi-prepare sa Malacañang. Na di ba? Sayon kay gidakop ang tigulang kay di naman kadagan, luya naman. Pero kining mga kriminal nga naimong hulga sa mga inosente nga mga tao, ilabi na sa mga businessmen na maoy nag keep afloat sa itong ekonomiya. Wala. Ika-threatened victim siya. Ang inits. Tanaw na to. Kung unsa pa'y mahitabo sa atong nasod, kung ang klase sa gobyerno, imbis kay mangita og solusyon, sulbaron ang problema na ang biktima pasangin la na hinuon na apil sa sindikato. Good luck, Philippines.